maitutuloy nila o tatanggapin din nila ang reklamo tungkol dyan sa confidential fund na yan. So ang tingin ko dyan, banjing tayo talaga pagdating sa impeachment. Right now, hindi kinakaya ang ang makapirma ang 103 na mga House members. Natatakot sila kung anong mangyayari, saan sila pupulutin sa 2025 elections kung ganito ang gagawin nila kay VP Inday Sara. Marami po kasi, mailan na po akong nakausap, pero syempre they remain confidential dahil baka matalo sila. Ang mga ito at iba pang mga current na officials, sinasabi na, syempre they have to toe the line. Syempre, sip-sip sila kay House Speaker Martin Romualdez. Kasi baka matalo sila sa susunod na eleksyon kung wala yung generosity ni House Speaker. At alam nila gusto ng House ang ganitong klaseng reklamo, 'di ba? Gusto nila ma-impeach talaga si VP Inday, pero walang willing tumindig para sa issue na 'yan. Dahil nga delikado sila sa padating na eleksyon. Yes, kaya yung mga nagtatanong parate, paano kung dayain? Isipin nyo na lang, ang mga kongresista natatakot. Hindi sila natatakot na madadaya sila. In fact, may mga nagsasabi, kaya naman nilang gumawa ng extra legal measures. Pero sila ay natatakot na matatalo sila. So kayo, bakit kayo matatakot tungkol dun sa cheating? Sige, kung may mangyari, i-document natin para pwedeng ireklamo. Pero ang punto ko dito is mas takot ang House. Kaya nga po nagtatagal. Dahil hindi makuha yung 103. 1/3 lang po yan, ha? Hindi nila makuha yung 103 dahil natatakot sila kung anong mangyayari sa kanila sa susunod na eleksyon. Takot silang matalo. So mas actually nakakayanig yung takot nila kaysa yung mauna yung takot ninyo na baka dayain. May updates po tayo tungkol sa impeachment, but of course, tatalakayin din po natin, based on your questions, kung ano man ang na-miss namin kahapon. Bukod pa dyan, syempre, umpisan po muna natin sa pagtatalakay. Ito po ay hindi ko na-observe, observation po ito ng mga tao na sumulat, nag-message sa akin, na mayroon palang rally ngayong araw na ito. Ang rally na ito ay isa doon sa mga tinatawag nilang pro-impeachment events at ginanap sa EDSA Monument. Apparently, may mga problema, may issues tungkol sorry, I will try to be calm about this. So may mga issues yung rally na yon at iilan lang ang nakadalo. Ayon sa ibang mga estimates, mga 500, mayroong estimates that go as high as 1,000 pero medyo taxing to the imagination na po yun. Mayroon ngang iba na nagsasabing wala pa daw 100. At hindi maaga pong nagsialisan yung mga nag-identify with the Magdalo group or maaga-aga. So I understand na mayroong pa wala na o nagsialisan na po sila by this time. Wini-welcome naman po natin yung mga ganyang klase. Ito po ay bahagi ng ating karapatan magsalita, magpahayag, magtipon-tipon to petition for redress of grievances. Pero hindi ko rin po nakakalimutan na every time mayroong EDSA Friday group na nagtitipon, no matter how small or how big they are, ay pinagtatawanan sila ng kabilang panig. Well, who's laughing now? Kumbaga, pangalawa na po ito na pro-impeachment event, and I understand there is another one for some time in the end of the month. Ang concern ko, hindi naman ito concern kasi ito nga ay ibahagi ng kanilang paggamit ng karapatan sa ilalim ng saligang batas. Dapat wini-welcome natin yung mga ganito para nakikita din po natin kung ano yung panig nila, ano ba ang sinasabi nila. Unfortunately, marami din po sa kanila ang hindi ganun ka-articulate. Kaya ang nasasabi lang nila is impeach Inday Sara or impeach Sara Duterte. Hindi po nila pinapahayag ng, ng mas epektibo ang mga dahilan kung bakit gusto nila yon. Mas maganda sana kung articulate sila, mas maganda sana kung mayroon silang mas calm at sober and sana semi-objective. Alam naman natin may pinapanigan sila. Wala namang problema sa panig-panig May karapatan sila mag-voice out ng opinion nila. Pero sana i-explain nila kung bakit. Kung wala silang explanation, the only thing that we can conclude is yung gumagawa sila ng opinion nang walang basehan sa facts o kaya mayroong nagpupush sa kanila sa ganitong opinion and ang totoo niyan ay wala masyadong basihan. So, ini-encourage ko, tayong mas nakakaalam, tayo na mas informed, ay tuloy-tuloy yung ating pagpapahayag. Gawin nating example itong iilan lang sila, barya-baryang mga tao na nagbibigay ng saloobin nila. Actually, brave sila. Para sa akin, yun, malakas loob nila kasi kahit they have very little to go on and very little na kasama, go pa rin sila. Sige, fine. Pero wala silang karapatan na pagtawanan ang mga maliliit din nating mga grupo. Kasi may mga grupo tayo, hindi man tayo, kumbaga wala tayong kakayahan mag-organize ng malalaki, magtipon-tipon lang tayong mga magbabarkada, okay na yun, maipahayag lang natin ang ating panig, ang ating saloobin tungkol sa mga bagay tulad nitong impeachment. Itong failing ng ating gobyerno to live up to their campaign promises.
Ang problema nga itong araw na ito, dalawa po yung pinagtuunan ko ng pansin. Una, binasa ko uli ang mga SONA speeches ng ating Pangulo. Ang lalaki ng mga tabas ng speech na yun, yung lalaki ng mga portions na nireserba at pinag-usapan ng agrikultura. Pero alam naman natin, a few days ago, in-announce ng Pangulo na he is inclined to declare a food emergency in the country. Anong food emergency? Parang ang feeling ko, kahit si Pangulo, hindi siya sure kung anong gagawin sa isang food emergency. Alam lang nila, mahal ang presyo ng pagkain. 2 taon na natin sigaw ito, mahal ang presyo ng pagkain. Pero anong ginawa nila ng mga trolls nila? Pinagtawanan pag pinag-uusapan ang gutom. Ginagawa nilang joke, katatawanan. Magpo-point sila sa isang tao, usually me, na at sasabihin, "Wait, ito ba yung gutom? Ito ba yung gutom?" As if it wasn't really a crime, di ba? Because it is a crime. Pag ikaw ay gobyerno at ginutom mo ang taong bayan. And wag naman nilang sabihin na hindi tayo taong bayan, di ba? So ito na nga ang ating Pangulo nagsasabi, food emergency, food emergency. In-depth natin tatalakayin ito bukas, pero patikim lang. Ano ba ang nakalagay sa kanyang food emergency? Ano ang gagawin? Well, unang-una titignan daw nila kung ano magagawa nila tungkol sa presyo. Okay, fine, good. Whatever. Kumbaga. Pero what is he really going to do about this? What is the president planning? Well, number one is, sorry. Number one, ang sinasabi niya ay, ito. Oops. Ito, nawala na yung aking notes. Saglit lang. Wala, namin na namang issue na lumabas. Nakikita ko na naman yung mga issue tungkol sa Yolanda housing and so on. Okay. Primarily, gusto nila ay i-allow ang National Food Authority, ang NFA, na maka-release ng bigas at ito yung pinagtutuunan nila ng pansin. Mag-release ng bigas sa mga local governments. Ang NFA kasi, under the rice tariffication law, hindi na po sila player in the economy. Ang player na yan ngayon ay inallow na ang importation ng bigas through the private sector. So, ang NFA, hindi na sila nagpa-participate sa merkado. Dati, ang NFA, kapag kinokontrol nito ang importation, sila yung nagmamanage ng quotas ng bansa. Tinanggal ito under the rice tariffication law. So, ano na lang ang ginagawa ng NFA? Nag-iimbak ito ng palay ng bigas ayon sa batas para sa in case of emergencies. Ito po ang tinatawag ng buffer stock. So, yun lang ang sinasabi ng presidente, i-allow na daw na mag-release ang NFA ng bigas sa merkado. That way, nakaka-participate sila. 2 years ago, sinabi na po natin yan. 2 years ago, sinabi na natin yan, pero ano ang ginawa ng presidente? In-increase at in-allow ang more importations of rice. And, guess nyo kung sino yung mga importers. These include presidential relatives, Yun ang ginawa ng presidente, in-allow, binabaan ng taripa, tinaasan ng quota. Well, wala ng quota sa bigas, pero binabaan ng taripa. Bakit kailangan babaan ng taripa? So lumiit yung available na pera para sa mga rice farmers, lumiit yung merkado para makapagbenta ang mga rice farmers, and at the same time, yung mga importers, kinontrol din nila yung presyo ng bigas. Ang galing. Tapos, ano yung mga kasagutan nila? Babaan pa ang taripa, increase pa yung importations, which they did for over 2 years. 2 consecutive years na ginagawa. Teka, ano ba yan? 2023, tapos 2024. Ano nang nangyayari? Tumaas pa rin ang presyo. Takang-taka naman sila. So, anong ginawa nila? Nagbigay ng ayuda. Ay, ang galing. What? Diba? What's happening? Bakit sila nagkakaganyan? Pero hindi po yan ang topic natin for today. So, we'll talk more about it tomorrow. Yun nga lang is, umaragsa ang issue ng presyo ng pagkain. Sino ba ang nauna? Pagkain, tubig, kuryente, internet, jobs, healthcare. Tagal na nating sinasabi yan. Pero ang ginagawa lang ng gobyernong ito ay nag-i-increase ng importations at inaawa yung mga taong nananawagan na asikasuhin naman ang problema sa agrikultura. O game. Asa na yung mga linchaki na trolls na pinagtatawanan ng gutom ng tao? Self-rated hunger at 51%. In-acknowledge na tuloy ng presidente, in-acknowledge na rin ng House Speaker. Ang mahal-mahal po ng presyo ng pagkain, pagtatawanan nyo ang gutom ng taong bayan. Good job, Presidential Coms. Ang galing. Good job din dun sa mga comms na hinahire ng kung sino-sinong official dyan. Kaloka kayo. Sabi ni Rush, kawawa talaga tayo mga Pilipino. So ito, galit na tayo. Natatawa na galit. Alam niyo yun, pag ang Pinoy gumagawa na ng jokes sa tungkol sa kasamaan, sa kahirapan ng ating buhay, malapit na rin. Coping mechanism yan. And when the humor is no longer a coping mechanism, ano yung susunod? Tapos ito, sabi ni Ma'am Tesby, hello, attorney, malaki na naman increase ng fuel this coming Tuesday, tumpak. Deregulated na yan. So ano na ang gagawin natin? Diba? Alfredo Pueyo says, pwede ba i-apply sa impeachment ni VP Sara ang Supreme Court Family Jurisprudence declaring Gordon Committee illegal?
I don't think that the Supreme Court declared the Gordon Committee illegal. What they did was declared illegal yung pagdidetain kay Lincoln Ong. Hindi illegal, pero grave abuse of discretion dahil hindi po sila sumunod sa due process. Sabi ni Erasto, hindi maayos ang gobyerno hanggat may dumidikta sa Pilipinas mga nasa pwesto o president. What do you mean dumidikta sa Pilipinas mga nasa pwesto? Dinidiktahan ang mga nasa pwesto o ang Pangulo? Perhaps you would like to elaborate on that. Sabi ni Annie Fortich, kami mga healthcare students nasa dorm, di na namin alam paano mag-budget for food kasi mahal din school needs namin. Like ngayon, deploy kami sa Lanao area, food talaga kami nagkakahirapan, lalo na boys majority sa amin. Diet na lang tapos indahin ang gutom while taking care of patients. Oh my gosh. Could you give me more details? Baka may mga kaibigan tayo dyan sa area ninyo, may makatulong po. Ano yan? Bakit kayo nakadeploy sa Lanao? Is that part of your, part po ba yan ng inyong OJT or something? Yun po bang ginagawang investigasyon ng Justice pwedeng matanggal sa pwesto si VP Sara? Hindi po. Ang Justice Department only, normally investigates for purposes of determining if there is a crime, if there is a crime committed. So, wag po ninyo masyadong indahin yan, DOJ. Kasi ganito yan kaya yan tumutuloy ng pag-imbestiga, gawa nga po ng rally ng INC. Ang DOJ, kung sakaling hindi magkaroon ng impeachment, doon sila magpa-file sila ng criminal na complaint laban kay VP Inday Sara. Pero I assure you, marami pong mga defenses ang VP natin. Hindi ko masyadong pinapansin yan kasi halatang halata, pati timing sa kanilang mga announcement, na politika ang basis para sa kanilang pagpapatuloy ng investigasyon. Go lang! Kahit para ma-enrich ang jurisprudence ng Pilipinas at makita natin yung kung saan sila pupulutin. Pero the truth is, it's really unfair na gagawin ng DOJ yan. Antala lang nila ang ating vice presidente, guguluhin nila samantalang busy-busy siya nagtatrabaho. Yes, unlike other officials, ang VP natin hindi basta nakaupo lang sa opisina. Kung saan-saan po siya nagpupunta, tuloy-tuloy ang serbisyo sa bayan. Tuloy-tuloy ang kanyang pagtutulong sa ating mga mamamayan. May mga pamimigay ng ng hindi ayuda, mga pangangailangan sa school and so on. Nandun siya sa mga nagdi-deliver din ng advanced relief goods. Bakit ko sinasabing advance? Kadalasan nauuna ang VP kaysa sa DSWD. Ay, kay Dan Ramos, sabi niya, wag daw siyang batiin bukas kasi birthday niya. Invited daw ako sa Vikings Davao. Uy, maraming salamat, Sir Dan. Sayang, nandito ako. Utang na lang. Maraming salamat sa invitation. So, Sir Dan Ramos, di ka namin binabati ng happy birthday kasi bukas pa po ang birthday ninyo. Gayunpaman, I hope it will be a good, happy one surrounded by people you love. Sabi ni Raul, without condoning PBBM's poor handling of agriculture, agri-development is a highly complex issue. Today's farmers, 57 years old, encouraging rural youth to go back to farming will be very hard. We get that. That's one aspect of it, yes. But there are aspects that can already be addressed. The President even identified them. SONA 1, SONA 2, SONA 3, lahat yan sinabi niya gagawin. Hindi niya nagawa pa rin. Okay, so in other words, yung sinasabi niya lahat nga ginawa namin pero mataas pa rin ang presyo is actually BS and a half. Sa totoo lang. Kasi they did not do anything within their capability to do. The part of the campaign promise has always been to fix the supply and logistics system. Paano mo masasabi na gawa na nila rin lahat pero mataas pa rin ang presyo? Hindi nila inayos yung supply and logistics system. Hindi nila inaayos yung krimen, yung graft that goes on in the Department of Agriculture. Ang ginawa lang nila they encouraged more and more and more and even more importation to the detriment of the Filipino farmer. Yes, the age of the farmers are valid concerns. We're not saying it isn't. But what we're saying is that we have had 3 years of promises. Kahit sabihin mo pa that this is a highly complex issue, it will never be resolved unless you start to resolve it. What we have seen are 3 years of promises. And still nothing has been done. Sabihin nila, lahat ginawa na nila. BS and a half. Puro kadiwa ang kanilang sinasagot. Buti sana kung yung sa kadiwa ay hindi imported yung kanilang binibili ng gobyerno. Hindi po sila transparent kung at saan nanggagaling yung pinamimigay nila. Ayuda pa rin ang sinasagot nila. Wala silang inaayos sa sistema. Hindi nga nila pinapansin yung 57 years old na ang average farmer. Nasaan yung mga scholarships? Meron ba? Wala din. And in fact, taon-taon yung free tertiary education, which is education for as many people as possible, ay binabawasan. So, I know you're not condoning his poor handling of agriculture, pero yung sabihin mo sa akin na highly complex issue, as if that is an excuse for the slowdown in the production, is still not correct, because you can only say that it's a highly complex issue and begin to take apart that highly complex issue if you have at least assisted in the very basic things. Basic like importation. Talagang pinagtuunan, importation became the go-to solution to the problem of agriculture when actually it made things worse. Pero maraming napayaman, in fairness.
That's attended with a rolled eyes, ha, hindi na sarcasm yun. So, ay hindi po ako galit sa'yo, Sir Roel. Ano lang, makulit lang talaga po ako. Sabi ni Ricardo, sakit sa ulo ng admin ngayon, madaming napapaaga ng fasting, imbis sa March pa sila simula ng Ramadan, kaya yun ng PR ng admin. Foot. Sabi ni Yogi Bear, grabe, pumapalo na ng 58.55 pesos ang US dollar. Sahod ko sa 15 days, di na nagkasya dahil sa mahal ng bilihin. Yung pusa ko, pinamigay ko na dahil di na makasapat ng sahod. Hoy, kuwawa naman the cat. I hope na aalagaan siya nung sa nung mga taong nagtanggap sa kanya. Kasi hindi biro yun. Kasi, di ba, pagka yung alam niyang bahay niya, tapos wala na siya dun sa bahay niya, nako-confuse yun eh. Pero naintindihan ko naman po kung bakit. Sabi ni Ses, is there a chance that after the BBM admin, the next admin can file what kind of case to BBM and other Quadcom? Yes. Yes. Okay. Yes. Unang-una. Pero subject to their immunities. Like the president is immune from suit for those actions that he did as president. So if he made a particular policy, presidente siya doon, immune siya from suit for that. Okay. Ano pa? Yung mga Quadcom, hearings in aid of legislation, yung mga sinabi at ginawa nila doon, immune sila from suit. Pero kung hindi nila ginagawa yon during the time when they were in, kumbaga, ang ginagawa nila, yung kinakaso ninyo, ay tungkol dun sa mga action, sa mga sinabi nila na hindi in pursuant of their jobs as congressmen, then pwede po. So, it's subject to that. Sabi ni Kabi Blue, 2 beses daw siyang sumulat ng kay PBBM, natanggap ng Malacanang. Sinabi niya yung mga reklamo ko po, sobrang mahal ang bilihin, kagaya ng baong sibuyas, kamatis, gulay, karne at bigas at iba pa po. Reklamo ko rin, walang malasakit, walang puso sa mga mahihirap ang mga kalihim ng DA, DTI at NEDA. Wala pong sagot siya o President's Action Center na hanggang ngayon po. Ayun. Kasuhan niyo po yung tumanggap ng violation ng 6713 Code of Ethics kasi may time period para gumawa sila ng hakbang. Sabi ni Darzerep, tama, advance si Sara sa pamimigay ng tulong kasi yung iba kailangan pang magpagawa ng mga tarpaulin. Okay, let's go na straight to our ano na po ang nangyayari sa impeachment. Nagbigay po ng panayam si House Secgen Velasco. Ang kwento niya is, sige, ito na yung status. So nakatanggap nga sila ng 3 reklamo for impeachment. Mayroon daw ika-4 pero hindi pa yata nila natatanggap. Ngayon, may lumapit sa kanya na isang grupo ng mga kongresista na nakikiusap, wag mo munang ipadala yung 3 reklamo kay House Speaker. So, bakit yan? Balikan natin ang rules. Dapat siguro ilagay ko yung rules. Mali naman ako doon. Rules. Uy! Oh dear, nasa na yun? Hindi yun. Yan, hanap ko na. Okay. Yan. Okay. Tignan ninyo ang section 2, modes of initiating impeachment. So tignan ninyo kung paano nag-uumpisa ang impeachment. Impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice po. Pero may asterisk doon. Ibig sabihin, may amendment yan. So ano yung nakalagay sa asterisk? Doon sa base sa Francisco versus House of Representatives, impeachment proceedings are initiated upon the filing of the complaint and or its resolution and referral to the Committee on Justice. So, ang pag-file ng complaint, verified dapat, filed by any member of the House of Representatives, or a verified complaint filed by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof. Yung 3 reklamo na nauna ay verified complaints filed by citizens upon the resolution or endorsement by any member. So, inendorso ito ng ilang mga kongresista. So, anong mangyayari pagka ganyan? Usually, pag ganyan, i-refer yan sa House Speaker. Si House Speaker, i-refer niya yan sa ilalagay niya yan sa order of business within 10 days. Tapos, i-refer siya sa Committee on Justice 3 days after matalakay siya sa order of business. So, anong gagawin ng Committee on Justice? Ang gagawin nila ay i-determine nila kung sufficient in form and substance. So, may proseso sila. So, bibigyan ng notice yung mga respondents, may time to read, may time to plead, tapos magsasagot sila. Bibigyan sila ng time para sumagot. So, makikita ninyo na itong proceedings na ito, magsasubmit pa sila after that ng evidence and memoranda, tapos magkakaroon ng report and recommendation. So, maaari itong umabot ng up to 6 months sa Committee on Justice.
bago yan umakyat sa plenaryo. Ika-calendar yan, the House shall dispose of the report within 60 session days. So siguro 9 months, maybe 10 months bago ito umakyat bago ito, if ever, ma-refer sa Senado. Okay? However, may third action. Verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all members of the House. So, ang nakikita natin, yung tatlong reklamo, one member, 1 or 2 or 3 members lang. Hindi yan filed by 1/3 of all members of the House. So, yung mga gustong mag-file ng ika-4, nakipagpulong-pulong sila dun sa nag-file ng tatlo or in-invite sila. Wala tayong balita kung anong napag-usapan nila, if nagkasundo man sila o if natuloy nga yung kanilang pagpulong-pulong. Alam lang natin ay nanawagan sila ng pagpupulong. Okay, pero ang tagal na nun. Ang unang reklamo ay final nung December 2. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya na-forward kay House Speaker. So ano ba dapat ang nangyayari dito? Yung verified complaint, tignan nyo sa Section 3, for impeachment by a member of the House or any citizen upon endorsement by a member shall be filed with the office of the SecGen and immediately referred to the Speaker. Ang problema, walang definition dito sa rules kung anong ibig sabihin ng immediately. So, posibleng ang immediately na yan within the day. Posible din within 6 months. Sa ngayon, more than a month na po na kay SecGen yung tatlong reklamo. Dahil ito po ay verified complaint endorsed by a member or a few members of the House. Hindi ito verified complaint na filed or endorsed by 1/3 of all the members of the House. So, sa ngayon, may discretion daw si SecGen bago niya i-forward ito sa House Speaker. Ayon kay SecGen, may lumapit na grupo. Mayroong grupo daw doon na umiikot, probably trying to get, itong grupo na lumapit sa kanila, sa kanya, ay sabi, intayin nyo lang, mayroong kaming i-endorso na 4th complaint na kumukuha daw sila ng signatures. Merong isang grupo naman na nag-iikot para i-verify o mag-endorso ang ibang mga miyembro ng House sa isa o sa lahat ng tatlong complaints na filed na. Humihingi sila ng until next week. Okay? So sabi ni SecGen, sige, kaya naman daw niya mag-intay up to next week. Kasi naiintindihan daw niya na kung yung verified complaint endorsed by member of the House lang, magtatagal yan at hindi yan matatapos within the 19th Congress. So, yun nga po, yung may third group na gusto na wag munang i-refer ni SecGen yung tatlo. Bakit hindi pwedeng i-refer ni SecGen yung tatlo? Anong mangyayari dun sa pang-apat? Kung yung pang-apat hindi umabot, ma-refer yung tatlong reklamo kay House Speaker, yan po ay proceeding na. And for purposes, ayon doon sa Korte Suprema, for purposes of determining yung 1 complaint lang per year or 1 impeachment proceeding per year, it is counted from the moment the complaint is forwarded to the House Speaker. Pag pumasok yan, nag-start na po ang proceedings, hindi na po pwedeng tumanggap ng additional na reklamo. Check ko lang kung malinaw yung explanation natin, ha? May katanungan ba tungkol dito? Sabi ni Danny Ninal, we have just one unjust impeachment too many. In Justice Corona's impeachment, I believe the people, myself included, know enough about impeachment to know that it is so unjust it reeks of immorality. Good point. May request lang po ako dun sa mga nasa comment section. Huwag niyo naman pong i-hijack yung aming punto dito, yung aming, how do you call this, subject. Maaari naman po kayo magtanong, magbigay ng komento. Malaya naman po kayo magbigay ng komento on any other topic. Yun nga lang, pasensya na po, hindi ko po mababasa o matatalakay yan kasi masyado tayong malilihis at malalayo doon sa pinag-uusapan natin. Gusto ko lang po sana maliwanag muna itong proseso ng impeachment nang magkaintindihan tayo. Pressing po itong problema na ito. Maaari natin talakayin ang ibang mga subject pagtapos na natin talakayin itong sa impeachment. Para doon sa late dumating, natalakay na rin po namin yung rally, quote-unquote, kanina, doon sa kanto ng EDSA at saka yung, ano ba yung tawag doon sa daan papuntang White Plains? O yun, sa bantayog ng EDSA, doon sa sa EDSA Monument po. So, para doon sa mga nagtatanong, mga gustong humingi ng komento, bago po kayo humingi ng komento, check nyo po muna kung natalakay na namin. Sabi ni David, tagilid ang impeachment against Inday. Kulang sila sa numbers for support. Aminado sila besides patapos na ang 19th Congress. Yes, I agree with that one. So yung pag-hold nga po ni SecGen Velasco, kung mayroon akong nasabi na mali before, I apologize. Yung paghawak ni SecGen ngayon, kahapon kasi tinatanong ko bakit hindi niya pino-forward. So naging maliwanag nung napanood ko yung kanyang update 2 days ago. Yung update niya ay sinabi niya, yun nga, may lumapit sa kanya na isang grupo ng mga kongresista at hiningan siya ng konti pang oras
para makapag-kolekta sila ng mga signatures para makaabot dun sa 1/3. Kapag umabot po kasi ng 1/3 of all the members of the House, maaaring didiretso yan sa plenaryo or isa-certify na po yan na yun na po, yung reklamo na po na yun ang magiging articles of impeachment at ifo-forward na po yun sa Senado. Pwede naman po magtanong pagka natapos natin yung subject matter natin. Sabi kasi ni Ma'am Chichana, ma'am, wag po mag-all caps sa susunod ha. Sayang di siya umabot sa umpisa. Wag po mag-alala. Nun sa mga nagtatanong naman tungkol sa disbarment ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, natalakay po natin kagabi. Pero pwede pa rin po natin talakayan additionally mamaya. May nagbanggit na wala daw akong ginawa kung hindi magtalakay ng fake news. Paano naging fake news kung mayroon tayong basihan at andyan po yung rules of procedure and on impeachment proceedings. Bukod pa niyan, para lang maliwanag, ipakita natin na mayroon pong basihan din tayo doon sa sinabi ni SecGen. So, yan. Yan po ang basihan natin. Ito ang live ni SecGen 2 days ago. At dyan po niya sinabi tungkol doon sa fourth group or doon sa grupo tungkol sa fourth complaint. Yan. Happy na kayo. So, next time na may magsabing fake news, sabihan niyo siya, isubstantiate niya yan. Hi kay John Ross, happy birthday. Sabi niya, it's his birthday today, he's 36. Doon sa aming programa, I don't know if you can understand Filipino, but in my old radio program, we used to greet people by saying we don't greet you happy birthday today because many people don't like us greeting happy birthday, but we still say we don't greet you happy birthday today and we hope it's a good one. But today is your birthday, so happy birthday, John Ross. Sabi ni Edzology, I believe na may kumpas ng palasyo ang paggalaw ng impeachment complaints against Sara. I mean, you want Sara to get impeached, pero ang hugas kamay ni Marcos, that's disgusting, not buying it. Tama rin naman po, Sir Edzology. Sa totoo lang, ang tingin ko, parang sige, ikaw Martin, dear cousin, ikaw Kasim, ikaw na bahala dyan sa impeachment part, tapos ako yung magkukunwari, huy, ayaw namin ng ganyan. Para at least one of them that will be saved. Agree naman ako, parang feeling ko, hugas kamay lang yan. Ito sabi ni Sir Raul, if getting the 1/3 signatures the reason for the delay in sending the impeachment complaint to the Senate, talagang malakas si Sara. The anti-Dutertes know this but they don't want to admit it. Totoo po yan. Well, hindi lang po, yan. Ito pong failure to get the 1/3 vote, ito po ay kumbaga, pinabubulaanan yung sinabi ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. So, sabi ni Badjo, yung electric fan po umuugong sa audio. Maingay po masyado. Naku sir, pasensya na. Kasi kung hindi ako mag-electric fan, titigil po ako mag-vlog. Kasi hindi walang aircon dito sa kwarto na to eh. At ang sinasabi kasi ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kailangan sumunod daw tayo sa rule of law. Pero rule of law nga ito eh. In fact, kung susundan natin ang rule of law, dapat finorward na po yung 3 reklamo para sa impeachment doon sa opisina ni House Speaker. In which case, mai-inoculate po si VP Inday. Hindi po makakasuhan siya ng impeachment anytime within the year again. So, matutuloy po yun. Yun. Kumbaga, i-impeach siya, hindi matatapos or hindi makakaabot ng tamang enough na boto para makasulong yung impeachment, inoculated siya for 1 year. Tapos, magkakaroon ng eleksyon nitong 2025, baka magbabago yung makeup ng House. Hindi natin alam kung maboboto pa uli ng House Speaker, si Speaker Martin Romualdez. So, magbabago po ang sitwasyon in the 20th Congress. So, sinong may sabi na itong pagpipigil ng INC ay italiwas sa rule of law? Sinasabi ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile yun. Pero itong rule doon sa impeachment rules na dapat fino-forward ni SecGen kay House Speaker immediately yung mga verified complaints ng endorso na ng mga miyembro ng House, ito po ay bahagi ng rule of law. So bakit hindi yun po ang hinihikayat ni Presidential Legal Counsel? Go lang, di ba? Go lang, sir. Kayatin ninyo, kausapin ninyo, sabihin ninyo, SecGen, follow the rule of law, forward nyo na po yung reklamo na yan. Kasi alam natin, the moment na i-forward niya yung 3 reklamo na yon kay House Speaker, tapos na po ang impeachment ni VP Inday. Kukulangin po ng mag-i-endorso ng kanyang impeachment. And 1 year po siya from, inoculated against any other impeachment complaint. Sabi ni Rafi Tulfo. Ngayon ko lang nag-gets yung pangalan niya. Rafi.
as in rough, tapos with a Y, tapos tool, TOOL-FOE, alias Pulandit. Sabi niya, politicking, the current admin's priority. Hi, we seriously need economic-driven policies para angat lahat. Good point. And encouragement. Kumbaga, sabi ng Pangulo na ito, priority niya yung economy. Pero wala naman po tayong nakikita o kung sakasakali meron man na siyang isinusulong, tila walang sumusunod. Ano ba ang ginagawa ng kanyang DTI? Ano ba ang ginagawa ng kanyang Department of Finance? Tila kulang. Sir Raul Gonzalez says, my take on Enrile's comments is that he's encouraging PBBM to declare martial law. Oh, to show that the government has the capacity to stifle citizen dissent before things get out of hand. Kasi rule of law pa rin naman ang martial law, Well, could you elaborate? Why would you think that that's what he's saying? Sabi ni Benny, clear naman daw po. Okay. Sige, tutuloy na po tayo. Sabi ni Edzology, ano ba yun ngayon? Diyan ba yung device niyong sira? Just like admin. However, may mga pag-asa pang maayos ang phone niyo kaya siya sa administrasyong ito. Naku, ramdam na ramdam ko yung inis niyo, sir. Sabi ni Ma'am Ed na baka after elections ang presidente ang ma-impeach. Well, that would be good. Sabi ni Christian Harvey Lolor, nakakabuisit talaga ang mga taong kagaya ng legal counsel na yan, masunurin sa rule of law when in fact they're the ones who violate it. Alam niyo po, may mga tao talaga, well, ganito yan ang nature kasi ng pagiging abogado ay advokasya. Kapag ikaw ay abogado, you can advocate for one side. So, alam natin na si Presidential Legal Counsel ay nag-advocate for a particular side. Pero ang tanong ko, what side is he on? Is he really on the president's side? Kasi kung sakasakali, what is he, bakit pinabubulaanan niya? Bakit niya tinatanggihan o kinokontra si presidente? Parang sinasabi niya kasi, pag hindi yan itinuloy, yung impeachment na yan, parang hindi na rin, it sends a message na hindi tayo sumusunod sa rule of law. Ay, wala naman po tayong sinasabi kung paano titigil yung impeachment. Hindi naman sinabi ng INC, tama na yan. Hindi. Ang totoo niyan is built-in na within the rules of the House. Kailangan lang gawin ni SecGen ay i-forward yung 3 reklamo doon sa House Speaker. The moment he does that, nag-umpisa na po. With or without especially since they cannot get the 103 votes necessary para ma-shortcut yan. At dahil hindi nila ma-shortcut yung proseso, malabo pa na po. Within 1 year na ma-filean pa ng impeachment si VP Inday. Ngayon, magbabago pa ang make-up ng 20th Congress. Hindi, it will not be the same. We don't know how powerful Speaker Martin Romualdez will be in the 20th Congress, pero it's a whole different ballgame pagdating doon. Red Plus, babasahin ko kasi maganda yung comment mo, pero next time pa, wag pa mag all caps. Sabi niya, pansin namin ma'am, na pag nagsasalita si BBM, di sumusunod ang mga alipores niya. Puppet ba talaga siya? Well, hindi naman necessarily. It could also mean na he's just really a weak leader. Walang sumusunod Sabi ni Ma'am Grace, baka silly lang ang complaint for impeachment at nag-aantay pa ng mas matitino na reklamo. Yun na nga po Yung pang-4 na reklamo, tingin ko talagang they're trying to buy time para maganda yung 4th na reklamo. I don't know nga lang kung ano magiging basihan nila. Ngayon, ang basihan para dun sa 3 reklamo ay tungkol pa rin doon sa kanyang confidential funds. Ngunit, ang problema rin sa kanila is ongoing po sa Korte Suprema ang isang reklamo tungkol doon sa release ng confidential funds at magiging mahalaga na dapat ikonsidera yan ng Senate impeachment trial, ng Senate impeachment court kung itutuloy nila o tatanggapin din nila ang reklamo tungkol dyan sa confidential fund na yan. So, ang tingin ko dyan, banjing tayo talaga pagdating sa impeachment. Right now, hindi kinakaya ang ang makapirma ang 103 na mga House members. Natatakot sila kung anong mangyayari, saan sila pupulutin sa 2025 elections kung ganito ang gagawin nila kay VP Inday Sara. Marami po kasi, mailan na po akong nakausap, pero syempre, they remain confidential dahil baka matalo sila. Ang mga ito at iba pang mga current na officials, sinasabi na, syempre they have to toe the line. Syempre, sip-sip sila kay House Speaker Martin Romualdez. Kasi baka matalo sila sa susunod na eleksyon kung wala yung generosity ni House Speaker. At alam nila gusto ng House ang ganitong klaseng reklamo, 'di ba? Gusto nila ma-impeach talaga si VP Inday, pero walang willing tumindig para sa issue na 'yan. Dahil nga delikado sila sa padating na eleksyon. Yes, kaya yung mga nagtatanong parate, paano kung dayain? Isipin nyo na lang, ang mga kongresista natatakot. Hindi sila natatakot na madadaya sila. In fact, may mga nagsasabi, kaya naman nilang gumawa ng extra legal measures.
Pero sila ay natatakot na matatalo sila. So kayo, bakit kayo matatakot tungkol dun sa cheating? Sige, kung may mangyari, i-document natin para pwedeng ireklamo. Pero ang punto ko dito is mas takot ang House. Kaya nga po nagtatagal. Dahil hindi makuha yung 103. One-third lang po yan, ha? Hindi nila makuha yung 103 dahil natatakot sila kung anong mangyayari sa kanila sa susunod na eleksyon. Takot silang matalo. So mas actually nakakayanig yung takot nila kaysa yung mauna yung takot ninyo na baka dayain. Okay? Hindi natin masabi kung dadayain yung susunod na eleksyon. Not right now. Pero nakikita natin yung mga pinapayagan ng COMELEC, yung pagbibigay ng ayuda. Alam niyo kung bakit pumayag yan? Kasi sa totoo lang, kahit sila nangangamba na matatalo yung mga maaangas na nandyan sa Kongreso, baka hindi sila manalo uli. Baka hindi magkaroon ng mayorya ang administrasyon pagdating sa House. Paano kung maglakasan na ng loob yung mga kongresista, maka hindi na sila? Dahil syempre, 2025, halfway through na ang presidente, pasok na po na ang pagiging lame duck niya. Alam niyo kung sino lang hindi naging lame duck? Presidente Duterte. Kasi hanggang sa pagbaba niya sa pwesto, ano ang approval rating niya? 80 hanggang 90, depende dun sa tinitignan mong survey. Saan po belong yung SecGen? Part yan ng plantilla. Ano yan? Plantilla yan. Permanent position po yan sa sa Kongreso. Bali independent. Alam nyo, ang mga employees of any agency are not independent of the agency or independent of the government. Pero kung tinatanong ninyo, ito ba ay partisan? Ito ba ay may political party? As far as we can see, hindi. But we're working on very little information. Pero nangangamba ako na ang tanong ninyo ganyan, na parang you're always prepared na lahat ng mga kawani ng gobyerno ay kikilingan parati yung mali. Teka muna, wala pa akong nakikita na mali yung sinabi niya. Pero ang nakikita ko is nagtatagal, sinistretch niya talaga yung interpretation ng word na immediately doon sa impeachment rules. Okay? Yun lang po. Hindi po ako ready na tawagin siyang partisan or anything like that in the absence of evidence. Can they disbar PRD in doing something while not exercising being an attorney? Yes, they can. It can be your behavior even if you're not behaving, you're not working as a lawyer, but your behavior is being questioned. Yes, that can be a subject of a disciplinary action. However, in the case of PRD, the disciplinary action is based on his actions as president. So, ang labo. Kasi immune from suit ang presidente for his actions as president. So yeah, if he creates a policy, you can question the policy, but this is his action as president. Kaya nga ilang beses na natin sinabi, yung mga sa EJ case na yan, yung mga sa ICC na yan, they have very little basis to advance. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung kanyang liability supposedly for giving an order. Now, unang-una, the order is not necessarily in writing. Number two, the order, it is not clear if there was in fact an order, and third, if that order has in fact been followed. So, ang daming issues. So, yung magaling lang talagang magpresenta na, huy, kakatakot, may ICC, huy, kakatakot, EJK. Itong mga pinapalabas nila sa Kongreso was no way a proceeding you can consider as fair. So, that's why nagugulat rin ako sometimes na bakit ganun? Hindi ba maano siya for something that he said this or that? Or, no. There's very little evidence to implicate him. Sabi ni David, problema sa admin na to, ang daming nagsasalita, kanya-kanyang opinion, kaya ang gulo, hindi sila calibrated. Kaya napaka-inconsistent na mga statements ito. Totoo nga, I agree with that. Parang walang PCO para sa akin. Kasi pati yung PCO, hindi magkakatugma yung sinasabi nila. Sabi ni Ma'am Christine, this impeachment of a spare tire is a total waste of the PH's resources. Taxpayers' money, time, even oxygen, they're going to waste again after elections if POS, legislators, and PLAPOS win. Correct. Hi kay 3D. Hi kay Mark. Kay Ma'am Jenny. Sabi ni Ning lang, matagal nang ganyan magsalita si FPRD pero ngayon lang sila nag-file ng disbarment. Sabi ni Mike, oo kasi alam nila na patong-patong yung kakaharapin nila after elections. Isa pa yan. May timeline ba? Sabi ni Kitty Candy, may timeline ba ang pag-endorso o sign ng mga congressman to forward the impeachment? Opo, the timeline is immediately. Yun nga po yung pinakita natin. Teka, ilipat natin.
Stop screen. Present natin yung isa ulit. Yan. Yan, dito A verified complaint for impeachment by a member of the House or any citizen with the endorsement of a member shall be filed with the office of the SecGen and immediately referred to the Speaker. Okay, sa Section 3 yan, Paragraph 1. Nakalagay dyan, immediately referred to the Speaker. Right now, yung tatlong reklamo na kay SecGen. Hindi pa niya pina-forward kay Speaker. Ayon sa kanya, may mga nakiusap. Teka muna, huwag niyo munang i-forward. So, kasi anong gagawin dapat ni SecGen? I-verify niya. Sa verified complaint, check niya. Verified ba ito? Nag-subscribe ba ang yung citizen na nag-file? Yung pag-i-endorso ba? Totoo yung pag-endorso? I-verify with the congressman kung siya nga ba talaga ay nag-endorso nitong reklamo na ito. After that, i-forward na niya kay Speaker. Hanggang ngayon, wala pang natatanggap si Speaker. December 2, yung pag-file ng unang reklamo. Nakatatlo na in December. Etong Enero na po. Anong date na sa Enero ngayon? 18. Nakailang more than a month na. A month and what? 2 weeks already. Gaano ba ano ba ang interpretation nila ng word na immediately referred to Speaker? Diba? So yan ang timeline, immediately. Sabi ni, doon sa panayam ni SecGen Velasco, ang sabi niya, pag next week, kailangan na niyang i-forward. Beyond that kasi, hindi na ma-justify, mahirapan na sila. Sabi ni Vin, when can a CF unveil its confidentiality? There is no period, meaning it's never. There is no justification. However, yung confidentiality niyan is not absolute, meaning the names are can be if the names are contained, kasi yung plano confidential din yan, but the plan must be submitted to COA also. So, and this is contained in a sealed envelope and it is with COA. COA cannot bring that out kasi national security risk yun. And they could suffer the highest administrative penalty. So, unlikely po. Wala po kasi na binibigay na puwang para dun sa unveil. Yung revelation of confidentiality is absolute unless i-declassify siya. Wala pa po tayong mga batas tungkol sa declassification of documents. Unlike sa US, di ba? Under the Freedom of Information Act, dapat nilalabas na nila yung mga declassified. So, at dapat accessible to the public yan. Tayo walang ganun. What we have is the mandate of the National Archives. Ngayon, yung National Archives, sa kanila po forward yung mga documents na after 4 years na hindi na kailangan ng mga ahensya. Pipiliin lang ng National Archives ano yung mga importante, tapos the rest, they are destroyed. So, ganun po malamang mangyayari sa mga confidential dahil walang declassification, they will be destroyed after something like 4 years after the operation. Sabi ni Sir Danny, the impeachment may satisfy the requirement of form but never of substance. Unless you're talking about a different substance. Next. Anyway, so passing it to the Senate will be an obvious error on the part of Congress. Yes, but is it an error where the Supreme Court can question their discretion? Ako, I don't think so. I mean, it's possible, maybe with a good argument, but right now, considering the timeline, I don't know if anybody will bring it to the Supreme Court. Is it legal to ask confidential information sa COA ng any investigating body? It is legal to ask. It is illegal to receive it. Sabi ni Mui, long lost hope for BBM. Lumabas na ang truth na etos lang yung against siya sa impeachment. Akala niya babango siya sa taong bayan. Nakakita tuloy ng butas ang INC to rally na neutral. Sabi ni Paul, question lang po, kung maglabas ng warrant of arrest ng ICC para kung sundin kaya ng gobyerno natin. Alam nyo, paulit-ulit tong tanong na to. Unang-una, ang layo pa ng possibility na yon kasi andun pa lang sila sa preliminary investigation stage at wala pa silang naririnig, wala pa silang panig ng respondents, hindi pa nga tapos magbigay yung mga yung mga nagrereklamo. So, ang tanong nga dyan is kung aabot dun yung ebidensya dun sa point na pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. Para sa akin, hindi. Kasi yung pag-i-implead nila nga kay PRD requires proof of an actual policy. Walang ganun. Sorry kung medyo na umiikli yung pasensya ko sa mga questions on ICC because it is the least important of anything to worry about. Okay, Juanita says, just wasting of people's money, do not vote for them again.
Alam mo, Vin, kung ang purpose mo is to get me into an argument, titigil na ako sa pagsasagot sa'yo. Kasi, hindi rin naman malinaw yung mga tanong mo eh. Walang nakalagay na excuse ha, walang nakalagay na exempt ang Kongreso dun sa confidentiality na yun. Yan. Kainit ng ulo. Matagal nang itinanong yan, matagal na natin diniscuss yan dito. So ito na lang ang pakiusap ko sa iyo. Gusto mo ng discussion na ito, backread. Pwede niyo pong panoorin na yung mga ibang video. Sinusolo mo na kasi yung mga katanungan eh. Sabi ni Pedi Buenaventura, thanks sa INC for support for VPISD. Pero real talk lang. Isang corrupt na religious sector yan. #real talk. I would assume that that is an opinion. Ako kasi, I refrain na from opinions on religious organizations. Kasi baka i-judge natin based on a yardstick that we do not share, kumbaga, with them. Sabi ni Joel, baka binulungan si SecGen na iburi mo muna. Iburi? Wag mo munang ipasa sa akin yan dahil no choice siya. I refer sa Committee on Justice. Hindi po sa Committee on Justice, kay House Speaker. SecGen can only forward to House Speaker, not to Committee on Justice. If I had said otherwise before, pasensya na pa, House Speaker po muna. Diocese, lalo lang pinagtibay ng BOOEM. Ang paniniwala ko na hindi siya sincero, ani buem. Ang paniniwala ko na hindi siya sincero nung sinabi niyang hindi siya pabor sa impeachment, sa huli niya pahayag na wala sa timing at kulang sa panahon ng impeachment. Sabi ni Nomis, thank you very much. Nagtipon-tipon ang mga pro-BBM at pro-Robredo today to call for Sara's impeachment. What very strange bedfellows. Ang para sa akin, yung pinks there with the Magdalo are very strange bedfellows. Sabi ni Ning lang, nakakalungkot na pinagdududahan ng mga tao, lalo na mainstream media ang mensahe ng INC.